Natupad nga ang pangarap ng vlogger na to na mag-viral, pero hindi sa paraang ikakatuwa mo. Sa halip na good vibes, kontrobersya ang ginamit ni Thine Medalla para sumikat. Sa isang simbahan sa Misamis Occidental, makikita sa viral video ang di umano'y panduduran niya sa lagayan ng holy water. Yep, yung banal na tubig na ginagamit sa pagninilay at panalangin ng mga Katoliko. Disente ba to? Definitely not. Delikado? Posibleng oo. Desperado? Mukhang ganun. Pagkatapos ma-post ang video, boom! Viral agad! Pero hindi pa puri ang nakuha niya. Bashing, galit, at sermon mula sa netizens, lalo na sa mga Katoliko. Ginagamit niya raw ang pangalang Thine Medalla sa social media kung saan may mahigit 100,000 followers sa Facebook. Most likely dahil sa kanyang content na puno ng kalaswaan at kabastusan. Sabi nga ng iba, puro kabaliwan para lang magka-views. Pero teka, hindi lang to issue ng moralidad, posibleng krimen din ito. Under Article 133 of the Revised Penal Code, pwede siyang kasuhan ng offending religious feelings, isang criminal offense kapag may bastos o offensive act na ginawa sa loob ng simbahan o sa gitna ng religious ceremony. Dahil sa ginawa niya, the Archdiocese of Ozamis ordered the temporary closure of the St. John the Baptist Parish Church. Isang hakbang para mag-reflect ang lahat, lalo na ang nasabing bastos na vlogger. At gaya ng inaasahan, may drama after the trauma. Anang wala na ko peace of mind kay basin pat yun ko unsa ba na bumira ba ya jud ni ay. Wala na ko mahila kay gahapon didto mi sa kong pinto wala jud ko. Nagpa-interview si ate, umiyak sa camera, humingi ng tawad at nag-deny pa. Tanungin na kita ha, ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Ang una kasi noon pumunta kami sa simbahan. Tapos nung nag-video kami, nag-video namin doon, yun yung pinaka-last video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa post holy water is yung meaning noon is yung pinulot ko na sobre, yun yung meaning yun, ano yun, yung sa post quiz, ano ba yun yung meaning, hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi ko talaga niluwaan. Madaming tao dun, tsaka may CCTV ang simbahan. Bakit ko niluwaan yun? Kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Pero netizens were quick to respond, ate, kita sa video, wag mo kaming ginagawang tanga. Oh, so anong ginawa mo doon sa parang nakayuko ka? Tumingin po ako sa holy water at saka may mga tao po doon. At saka kung nilawaan ko yung mapapagalitan kami. Pag ang sinabing niluwaan, dinuraan, di ba? Oo, hindi ko talaga nilawaan yun. Sino nag-video sa'yo nun? Yung kaibigan ko. Tapos in-upload mo. Sino nag-upload? Ako yun sa page namin. Ako yun nag-upload. Ang tanong ng marami, bakit kasi ang bastos mo? Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na at sinara nga daw yung simbahan, no, pansamantala kasi nga nakitang nagdura ka di umano? Oo. Nasara talaga ng pag-impress ako. Nakausap mo na sila Father dun sa simbahan? Actually, kahapon pumunta ako kay Father tapos dun hindi ako kinausap ni Father kasi galit na galit sa akin. Well, kung silipin mo nga naman ang content niya, parang walang filter, walang boundary, bastos, walwal, at minsan parang baliw. Guys, tuturuan ko kayo paano umungol ng umiiyak. Umiiyak. Ito. Kaya pala, huling-huli sa akto si ate, tapos sa interview, todo deny pa. Parang rehearsed pa yung iyak niya. Pang MMK ang acting, may kasamang ungol pa. Multi-talented ka, girl. Iyak dito, ungol doon, pero bastos pa rin in the end.
Pero eto ang sad truth. The more shocking her content, the more followers she gets. And in the world of content creation, followers equals views equals pera. So, ginagantimpalaan ba natin ang kabastusan sa digital world? At hanggang kailan tayo magiging saksi sa ganitong klaseng content na walang respeto? Hindi lang sa pananampalataya, kundi sa basic decency. Lahat ng mga taon ko sa amin galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Tapos hindi ko alam yung mga tao ano-ano sinasabi nila. Dipis na dipis na ako. Wala na akong maiyak. Ang laki na ng eyebags ko. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Hindi ako makatulog. Ayaw ko talagang makasuhan. Talo. Kasi wala naman akong ginawa. Saka, kahit yun yung mga vlogs ko, makita nyo naman sir sa mga vlogs ko na hindi talaga yan, hindi talaga maganda kasi yun din makita rin ako ng maliit. Saka ako lang po talaga nag-aral sa sarili ko sir. Mahirap lang kami. Wala talaga akong ginawang masama. Nag-video lang kami. At yung meaning ko sa post is yung sabay na kinuha ko. Hindi ko talaga nilawaan yun. Hindi ko gagawin yun kahit na sa pakasama ng content ko. Hindi ko gagawin yun. Kasi may state ako sa bahan. Hindi ako ganun kasama. Kinusama yung content ko. Wait. Hindi ako ganun kasama ang tao. Hindi ko po alam na ganun na pala kalaki yung inubang sa akin. Hindi ako makakain. Kahapon hindi ako makakain talaga. Ngayon, anong mensahe mo sa parokya at dun kila sa simbahan, no? Kasi para maramdaman din nila yung mensahe mo. Yan po kay Father. Sorry po Father kung na-offense ko pa si Mahal. Pero hindi ko po talaga tinuraan yun. Kung makita yun naman kung may CCTV doon. At saka may mga tao yun nag-shoot kami doon. Yung may mga tao doon, hindi ko talaga gagawin yun kahit na ganun kalatuwa ang content ko. Hindi ko gagawin yun. Kasi may respeto